What up, Fabs? Welcome back to another vlog. How you guys doing? Isang linggo na tayo guys dito sa Germany. 4 days ako kay Tita Grace dun sa Schönau. Then dito naman sa bago ko nilipatan. Pang 3 days ko na today. Ang bilis lang ng araw, no? Well, dito naman nasa normal yung temperature. So, nag-jacket lang ako para medyo maporma tayo, di ba? Anyway, so guys, dito naman sa Germany, I'm still adjusting kasi alam mo yun, sanay tayo sa Pilipinas. Tapos ito pa yung hanggang ngayon nag-a-adjust ako. Nagigising ako ng 3 AM dito, which is 9 o'clock na o 10 o'clock na sa Pilipinas, di ba? So grabe yung adjustment guys, hindi basta-basta yung pumunta ka dito. Although dito ako galing, but it's been 27 years, so ang daming pinagbago. I'm kinda adjusting step by step kasi ibang-iba kasi dito guys, ibang-iba. Alam mo yun? Kailangan madiskarte ka. Kailangan mabilis ka kumilos, di ba? Kailangan flexible ka. Ang dami ko nga natutunan dito Na as in, di ba, nandito ako kasi nga pinaka part-time ko lang to So, tutulungan ko yung nanay ng amo ko, pinapa-CR ko siya. Then, then kapag mahihiga siya sa kama niya. But don't worry guys, it's not so hard kasi lahat dito automatic. Ultimo na yung matanda, papaalin ko siya, hubarin ko yung kanyang pampers ba yun? Oo. Madali lang kasi kakapit lang siya doon, tapos pindutin mo lang, aangat niya na. Then tulak mo lang, punta siya sa CR, pagbalik, lagay mo ulit siya sa kama. Napaka-alwan guys. Hindi pwedeng paarte-arte ka dito. Naku, hindi ka mabubuhay dito. Yan ang natutunan ko dito sa Germany na I've been here for 7 days. 7 days pa lang ako dito, no? Kailangan madiskarte ka. Kailangan walang paarte-arte. Tsaka lahat dito automatic talaga. Kaya yun ang napakaganda, napaka-alwan. Kailangan mo lang talagang alamin. At ito ang importante guys. Kailangan nyo magtanong palagi. Buti yung amo ko dito mabait. Kasi sabi niya, itanungin ko lang daw siya lahat. Lahat ng itanong ko sa kanya. Tapos ito guys, isa pa to sa pinaka, tawag dito? Pinaka serious. Kasi alam naman ng itong employer ko dito, yung may-ari ng bahay na to na pinatira ko, alam niya nagbablog ako. So, kinausap niya mismo ko, lumapit siya sa akin na pwede daw ako mag-vlog dito sa kwarto, sa bahay niya. Basta wag lang makikita yung mukha ng nanay niya at siya. Which is, sabi ko naman, I respect that because German are very, very private pagdating sa ganyan. Naalala ko yung tatay ko, takot sa camera yun Pag tinutukan mo ng camera yun, talagang tatakbo yun. Ganun sila ka pribadong tao. So sabi niya sa akin, Alice is okay. Dumakin video here, kein problem. Aber, sabi niya, but wag na wag makikita yung mukha nila o kaya yung picture nila doon sa sala. So kaya ganun tayo kaingat guys kasi I've been in Taiwan and nagkamali tayo, di ba? So, pero it's fine, ganun talaga. Dito naman, I feel German are very, hindi sila kagaya ng ugaling Pinoy, na ilalaglag yung kapwa Pilipino. Bagkus, tama yung employer ko, naintindihan niya na hobby ko to, naging interested din siya kung paano ko ginagawa. Pero as respect, hindi natin ipapakita yung kanilang mukha. So, yun lang yung hiling niya. So, di ba? Napakabait niya, napaka-intindihin niya kasi alam niya na iba ang Pilipinas sa Germany. Sabi niya nga sa akin, in Philippines, lahat nakangiti. Dito, very serious. So, ganun kakomplikado guys yung adjustment ko. Kasi siyempre, bumalik ako dito. So, kailangan respetuhin ko yung kultura, respetuhin ko yung bawat personalidad ng mga tao dito. So, ayun, alam mo, hindi madali yung pagdadaanan ko. Hindi madali lahat kasi magsisimula ka mula sa zero. Pero, interesting. Interesting na nakabalik ako dito. At sabi ko nga sa kanila, I want to be a German again. So, ina-adapt ko yung kanilang personalidad. Pero, disclaimer lang, Pilipino pa rin tayo. Siyempre, mas matagal ako sa Pilipinas. Pero
it's an interesting thing na ma-adapt ko ulit yung mga positibong ugali ng German. Kasi ibang-iba guys eh. Sensyo na hanggang ngayon may konting ubo pa rin ako, sipon dahil sa lamig, pero pagdadaanan natin yan. Tapos yung mukha ko namamalat pa rin, so naglalagay na tayo ng cream. Yeah, it's a challenging, pero kaya natin yan. Pinasok natin to di ba? Andito na tayo, Europe, di ba? So kailangan natin makibagay, kailangan natin sundin kung ano yung patakaran nila dito, at most important, makisama tayo, di ba? Laging magtanong. Yan ang sinabi sa akin. Palagi ka magtanong, hindi yung mag-alam-alaman ka. Kasi pag nagkamali ka, di ba, bakit ka hindi nagtanong? So, yun. Sa isang linggo ko dito, ang dami kong natutunan, alam mo yun. Minsan, napupuno yung utak ko, nagbe-breakdown. Kaya ko ba to, di ba? Pero andito na ako di ba? So, step by step naman, mabait yung mga employers ko. Then, kahapon pala, bumisita yung isang employer ko, yung pinaka-main employer ko na sa real estate. Tuwan-tuwa siya na dumating ako, tapos binigyan niya ako ng books. Ayan, binigyan niya ako ng German books. So, thank you so much, Martin. Binigyan niya akong German books. So, mag-aaral pa rin tayo ng German. So, talagang back to zero, guys. Back to zero tayo dito. Tapos, natuwa sa akin si Martin, yung employer ko. Kasi nag-improve na daw yung pagsalita ko ng German. So, natuwa siya, di ba? Then, sabi niya, kapag may time daw, mag-bike daw. Ano ba yung ubo na to? Mag-bike daw kami together. So, you know, alam mo yun, na very, sila sa akin. Kasi alam nila, ang tagal kong inintay to hanggang ngayon, naiiyak ako kasi, alam mo yun, iiyak ako. Putik, naiiyak ako. Alam mo yung feeling na ay nako, nasa Pilipinas ako pero tinatapak-tapakan ako, pero pagdating ko dito, sobrang, alam mo, sobrang welcome. Sobrang init ng pagtanggap nila sa akin. Hindi ko ba iwasan umiyak. Putik. Kasi emotion ko talaga nagmumuna eh. Alam mo, pagdating ko dito, nakaayos na yung kama ko. Lahat. Alam mo yun. Libre pa yung tirahan ko. Lahat. Alam mo yun. Pati pagkain ko libre, di ba? Pero pwede ako magluto kung anong gusto ko. Alam mo, ang sarap sa piling ng ganun. Putik, naiyak ako. So guys, abangan nyo. This week, hindi pa daw muna ako mag-work. Sabi ng employer ko, dahan-dahan daw muna ako, dito daw muna ako. Tapos, February 10, mag-i-start na yung school ko. Then, yeah, kailangan ko mag-aral kasi dapat October dito na ako. Kaya lang, na-delay yung visa ko. Then, maghahabol ako ng lesson. Ngayon, ang diskarte ko, since naka-German yun, alam ko, alam akong German language, pero hindi lahat. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng online translate. So, English to German to English. So, doon ko makikita, doon ko maintindihan lahat ng lesson. Sana hindi maging mahirap, kasi, to be honest, ayaw ko na mag-aaral eh. Gusto ko trabaho na lang, pero ito yung binigay sa atin. Ito yung dahilan nakabalik ako ng Germany. So, kailangan natin pagsumikapan yun, di ba? So, yun. Talagang challenging. Pero kakayanin natin to kasi andito na tayo eh. Di ba? Ito na yun. So, bakit ka pa mag-iinarte? Di ba?
So anyway guys, ayan. Drama na naman ako. So, thank you so much guys. Ang ganda ng engagement natin sa Facebook. Tumataas yung views ko. Sana ma-monetize ako kasi hindi pa ako na-monetize sa Facebook eh. So, thank you so much guys sa pag-support nyo sa akin. Sa kabila ng lahat. Susubukan akong mag-vlog araw-araw kasi minsan hiniisip ko baka kailangan kong limitahan kasi complicated eh. Hindi mo pwedeng basta-basta videohan ng bawat ano dito tao. Ano eh, alam mo yun, ayaw kong maulit yun sa Taiwan. Kaya, try my best na makapag-vlog tayo araw-araw o kaya some other day para ma-update ko kayo. At makita nyo dito kung ano yung buhay dito sa Germany. Kasi dito, kailangan mo intindihin yung sarili mo. Although meron tayong mga kapwa Pilipino, pero pag nag-iisa ka na lang, kailangan alam mo ang gagawin mo sa buhay mo. At saka, yun, napakatahimik dito. Hindi mo maririnig yung sasakyan sa labas. Parang soundproof ba yung bahay? Hindi mo maririnig yung, wala nga akong narinig na may nagpaandar ng kotse. Alis na lang, lumabas ka ng bahay, di ba? So, ayan guys, thank you so much. Abangan nyo. I think, yung employer ko dito, nagpunta daw siya sa doktor. So, baka uwi niya daw hapon. Then, naglinis na ako dito. So, mamayang hapon, baka maglakad daw kami, samahan niya ako pumunta sa school ko, paano pumunta, tapos bibilhan niya daw ako ng SIM card, tapos kung paano naman pumunta doon sa office ko. Kasi dito, mas malapit ako sa school. Pero malayo ako sa school, sa trabaho ko. So, 20 kilometers away. So, dapat alamin natin kung ano sasakyan. So, i-update ko lang kayo guys. Thank you so much sa lahat. That's it for today. If you're feeling what I'm saying, keep your head up. And if you need someone to talk to, hit my line up. See you guys in another vlog.